po ako ni Romel. Mahirap ba ate mag-alaga ng matanda? Kasi yung papa niya ata pauwi na din. Good morning! Ayan po, dumating ng mga solar panel ni Daddy. Kinuha po nila ni Romel yan kahapon. Let's pray for this one. An opportunity for Daddy to have a venture in solar installation. Pag-pray niyo po si Daddy. Ayan po. Tapos, kahapon po sabi sa akin ni Romel, ate, hindi ka ba sasama sa amin? Doon daw sa biyahe nila pagkuha ng solar panel. Sabi ko, bebe, hindi tayo pwede kasi nga yung mga pagkakataon na iniiwan namin si mama, may ano po nagiging Wonder Woman, di ba? Ngayon nga po naandito lang ako sa kusina kasi po nilabas ko yung pang-ulam namin. Tapos, nakita ko siya paglabas ko, kasi po sinisilip-silip ko. May dala na naman na pang cool galing sa labas. Inaano na may kalapati daw nakaharang doon sa tubigan. Sabi ko, ma, pagka ganun, wag na. Kasi baka mahirap po talaga. Unstoppable. So, ito po ang aming ulam for today. Dahil kami po may sinigang pa. Nilabas ko na po to isang fish na to. I think this is tanigi. Yan. Pwede niya po yan gawing sinigang na isda or paksiw na isda. Pwede din po yan gawing ginisa. Bahala na po si mother kung anong gusto niya sa fish. Tapos, kalimutan na po namin yung pili. May pili pa kami. Hoping okay pa to. Yayang-yang ko na po kasi niref naman niya. Ayan, kailangan po yan mag-room temperature ulit bago namin siya iluglog sa tubig. Yan po, yung ating pili. Diba? Sayang nakalimutan niya. Tapos po, dahil may mga leftover ako dyan ng mga ano po yung balat ng lumpia. Gagawa po ako ng cheese sticks at gagawa po ako ng cheese sticks and tawag dyan chili bomb. Yan. Tapos ito po ito-torta natin kasi sayang po nito, diba? Yung apat. Pang torta talaga po yan. Naisip ko na naman yung ulam namin, mukhang marami na naman. Pero ito po pwede ko siyang i-stock. Ibabalot ko na lang, baka cheese sticks na lang lahat. Or gagawa ako ng kaunting chili 'Di ba po? Chili bomb. Ano tawag po doon? Dynamite 'yon. Chili bomb ang tawag ko doon. Ayan po ang aming agenda for Ako po'y nagkaunting kulkul ng lupa. Kailangan kong maglinis ng coco bago magluto. Kasi inayos ko po yung mga nagtubo-tubong mga sili doon. Inayos ko na po kasi para transplant ko po yung iba. Yan. Ito po, nakahanda na for mama. Nakatapat sa kanyang baso. Ito po kay daddy, nakatapat dito. Ito po yung vitamin C with magnesium. Kasi po, ito may mga dalang ganito si Mehmet Actually, last year pa. Ayan, sabi ko, sayang po, diba? Yung nagamit namin. Kasi season ngayon ng sipon-sipon, parang may tama akong kaunti. Kaya nagba-vitamin C kami na ascorbic po. Ito, iniinom ko. Ayan. Yan, ito po yung aming mga pinatubo dito. Ayan, kamatis. Ayan, malalaki na po. Tapos dito po yung sili. Yan. Ang ginawa ko po, transplant ko na yung iba. Ayan po, naka-transplant sila. May ampalaya na naman kami dito. Ano na po yun para pagka natapos yung isang ampalaya, may ampalaya dito. Tapos, ayan po, naglagay din ako ditong sili. Yan. Yan po ang aming ginawa. Tapos yung ating sunflower, hindi ko alam, parang umulan po kasi ng malakas, mukhang na wash out.
O baka hindi din tumubo, hindi ko po alam. Nawala. Yan. Kukunti pa naman ang oregano namin ngayon. Nagsisison daw po ang flu talaga. Madami na naman may ubot sipon. Ayan, mukhang ako'y tatamaan din. Ito po yung talong na tinanim ko, di ba po? Yung nahingi po yan ni mama sa barangay. Tingnan mo, still, namumunga pa rin siya. Ayun po yung isa doon. Ito po yung nasa paso. Ayan. So, nagbubula-bulaklak pa rin. Ayan. Kaya lang talagang, syempre pag paso, medyo limited ang niya, supply of ng lupa, di ba? Kaya kailangan talaga po na fertilized. Ayan. Ito na po yung basil natin. Ang ginawa ko po lang yan, cut and kakat ko siya dito, tapos tinutusok ko. Ayan. Tapos ito po, siling haba, I think, o bell pepper. Kaso nasa paso. Pero magbibigay din po yan ng bunga. Yan po, pabunga. Yung kay ate po, diba, sa Canada, ang ganda. Nakakatuwa po, diba, kahit sa paso-paso lang. Ito po yung basil. Gamit na gamit ko po yan pag ako ay nagluluto ng mga prito-prito. I like it. Tapos lalagay ko siya sa iba, tapos kakainin lang. Ito po, tumubo. Hindi ko po alam kung holy basil. Parang din basilico din. Parang Thai basil po, no? Thai basil po oh. Tumubo siya. Yan. Yan ang aming Tapos ito nga, may mga sili-sili pa kami dito. Ayan. Dito, hindi na tinanggal ni mama. Nasa chive siya. Ang ganda po ng chives ni TV, ang lalaki. Yung chives ko, medyo, hindi gaanong maganda. Maghahanap po ulit ako ng buto ng chives. Gusto ko sana ilagay dun sa medyo, sa kabila, sa lupa talaga. Para gusto ko po yung, siya, marambong ba? Bicol marambong. Madami, na dikit-dikit. Kasi dan po pwede magdikit-dikit, oh. Ang mahirap lang sa chives, yung una pong pagpapatubo. Tingnan nyo po to. From seeds to saan ba yung mga from seeds? Ito po, from seeds siya. Nag-seed po siya dati. Yan, ginanyan ko lang. Konti lang po ang tumubo. Ang dami po ng ko niyan. No, pag sobrang ulan kasi, na-uproot siya. Ayan po, may mga na-uproot. Ayan, na-uproot na naman siya. Ayan po, na-uproot siya. Ko lang po yan. Itatanim ko lang. Ayan po, may na siya. Pag sobrang ulan, ang lakas ng ulan, syempre hindi pa po malakas yung root niya, na siya, natatanggal siya sa kaya maganda po nito talaga, sinisidling muna. Pagka malaki-laki na, saka mo siya itatanim. Kaso ito nga, ang ginawa ko, pinagbabaon ko lang yung seeds, yung kanyang seeds. Ayan, may mga tumubo din, may mga nakasurvive. Ayan po, bago yan yan. Yung maliit na yan, ito po. Ito, bago. Pero konti lang. Iba talaga po yung sinidling mo muna. Yan, without further ado, tayo gumawa na ng ating tortang talong. Ayan. Kami po yung mama medyo silent lang kasi ayun nga, sabi ko sa kanya, huwag naman masyadong nagsusuperwoman. Ayan, aking ina. Ayan po, tayo mag-ihaw na ng talong. Tapos siya na daw po ang gagawa ng fish. Sabi ko kasi ako nang magkusina ngayon, magpahinga muna. Sabi niya, pahinga ako ng pahinga. Sabi ko, sige, okay. Anong gusto mo? Ikaw mag-ihaw o ako ang ng fish? Siya po parati kong binibigyan ng pagkakataon na mag-desisyon kung anong gusto niyang gawin. Sabi niya, ikaw na dyan. Ako siya na lang daw sa isda. Okay. Mabilis po tayong kausap pag mga ganito. Para wala pong masyadong iringan, diba? Ayan. Sabi ko nga sa kanya, happy lang kaming dalawa kasi mahirap po pag parating may mga tension, diba? Kaya parati ko po yung sinasabihan, ma, yung life mo, matanda ka na, hindi mo na masyadong, you don't go to so much details, yung bang, minsan po kasi ang nagiging problem, yung parang nakikita mo lahat, sabi ko, wag na ganon. Ang importante, lalo na sa mga anak mo, sila,
ano na yan eh, marunong naman yang mag-solve ng mga problems, diba? Ikaw, chill ka na lang. Diba po? Dapat happy ka na. Kaya lang, syempre kahit nga sabi ko, kahit matanda ka na, andun pa rin yung pag-aalala mo sa mga anak mo, o kumusta sila doon, ganyan. Sabi ko, don't worry. At tuwang-tuwa po siya kay Timmy's Planet, kasi nga, ang ganda daw po ng garden. Tapos si Frank daw talagang, Frank, super sipag ka daw. Magpahinga ka daw. Pagka ikay may lagnat, sabi niya. Hindi ko po kasi na-film yung mga reaction niya yung sa film. Nakakatuwa po. Tapos po niyan sa umaga, usually, nag-uumpukan po kaming magkakapatid. Breakfast namin, dinner naman nila ate sa Canada. Kaya lang po minsan si Meme talaga hindi nakakasama kasi ano po siya eh, midnight naman sa kanila. Pero po ang Canada tsaka Pilipinas, ang ganda ng time difference. Umaga sa kanila, gabi sa atin. Tapos parehong-pareho yung oras. Kaya po magandang pwedeng magkwentuhan talaga. Ito po yung ating fermented na panis na rice. Ilalagay ko po ngayon yung this one. Yung pinaglinisan po ng fish ni Mama. Ayan. Ayan. Ilalagay po natin dito. Maganda po yung combination for ating sa fertilizer. Ayan po. Lalagay natin siya. Ayan. Ayan po siya. Tapos niyan, pagka hihingi pa po ako ng marami-rami kay Ate Raquel, pasabi ko kay bro pala, nakalimutan ko. Tapos po niyan, iaano natin siya, lalagyan natin na siya ng molasses. Ayan, para mag-create siya ng magandang pang-fertilize ng ating halaman. Ayan. Imimix ko lang po yan. Tapos tatakpan ko ulit. Malalaman niyo po pag sira ang ganito nyo, yung fermented rice nyo, pagka hindi mabango. Ito po mabango. Parang ang amoy niya is yung buro. Yung burong isda. Parang ganun po yung amoy niya. So, ibig sabihin po, maganda po yung pagkakaano natin yan. Pagkaka-ferment. Ayan. Pagka madumi po, ibig sabihin, babaho siya. Pagka ganyan po, hindi siya mabaho. Ang ganda, mabango po siya. Ayaw amuyin mo, mother. Ito, ilagay mo. Hindi naman mabaho eh, 'di ba? Fermented rice, pang natin, pang fertilizer. Nakikiri-kiri ang mother, akala niya. Para pong buro ang dating. Tapos yan. Hindi ko po yan masyadong kinuklose. Meron pa rin siyang labasan. Ayan po. Ayan. Kaunting labasan. Pa-isa-isa lang po ang ilalagay pala natin. Every isang torta, isang egg. Ayan. Nag-prepare lang po ako ng white onion. Para ilalagay po natin siya sa top. Ang nanay ko, andun. Sa may sa pinapatulan yung mga bata. Ginugulo po yung mga bato doon sa side ng aming sa may ilog. Sabi ko kay mama, ganyan talaga pag mga bata. Ano na po siya ngayon, mga ganun-ganun. Ayaw na po. Hindi ko po na, kung nakwento ko, sabi po sa akin, tinatanong po ako ni Romer, mahirap ba ate mag-alaga ng matanda? Kasi yung papa niya ata pauwi na din. Sabi ko,
Hindi naman. Pagka si mama po kasi hindi pa naman 'di ba alagain. Ang ano lang sa kanya yung ganyan, medyo ano na siya, iba na ang ano niya. Minsan may mga mood na iba na kasi syempre po aminin man natin sa hindi, ano na siya, 'di ba? 80 na siya. Tapos sabi ko po kay Romel, ganun talaga, pag medyo mahihirapan ka, parang you just remind yourself na nung bata ka pa, parang nung bata pa tayo di ay pinagpasensyahan ng ating mga magulang. Kasi, honestly po, talaga, pagka yung matanda na ang magulang natin, makulit na, tapos talagang kailangan natin ng pasensya. Papasensya ka po talaga. Yun talaga yung pinakaano natin is patience for them. Gaya din ng ginawa nilang pagpapasensya sa atin nung tayo yung nagkukulit din. Lalo na po si mother kasi syempre nasa age na talaga yung limot-limot. Kaya may time po talagang ulit-ulit kami. Basta sinabi niya po yan, ulit kami ng ulit. Yan. Ayan na po siya, oh. Kaya sabi ko sa kanya, relax lang. Ang pinakamaganda is to grow old na, medyo ano ka lang, wag papatulan lahat. Pinapatulan mo na naman yung mga bata, no? Sinasawal ko na. Kaya nga, hayaan mo na kasi mama Saturday, kaya sila nasa ano. Saturday, yung mga mamaliliit na bata. Sabi ko pag na ano doon na. Ganun talaga. Andiyan ang mga magulang yan, matagayan lang yan. Wala mo sila. Oo, kasi baka ma-misinterpret ka ng magulang. Kasi dito, mamaya, di ba, minsan nakakapagsalita siya ng makaibang words. Alam mo naman, makatakot po, di ba? Ma-misinterpret ka. Ayan, ganyan lang po ako mag-torta. Pero meron po akong torta yung nilalagyan ng meat, medyo komplikado. Ito po, tortang ano lang siya. Ayan. Tortang ano lang. Torta-tortahan lang siya. Lalagay lang natin yung basta iniibabawang ko lang po siya ng onion. Masarap na po yan. Sold na kami dyan. Tag-iisa po kami yan. Diba 4 po yan, merong maliit. Sinama ko na po sa isang medyo maliit. Yan. Ganun lang po. Tapos ito, lagyan natin. Salt and pepper. Lang konti. Tapos ilalagay na naman natin kung isa. Lalagay natin isa. Pupot natin. Ata na po yung isa. Lagyan po natin ng kaunti ito. Hindi ata na po sa ibabaw. Kasi ito po ang liit. Sa akin na lang itong pinakamaliit. Tapos yan po ay babalik ka rin. Maganda po yung medyo brown siya. Yan, tamang brown lang. Huwag naman sunog. Talagang inantay pa po namin to kay Daddy, yung tortang to, diba? We love you, Roberto. Yan na po, nakadalawa na. Meron pang isa doon. Last na. Pakatapos po niyan, magpo-fry na lang po ako ng fish. Yan. Tapos, iinitin ko po yung natira naming sinigang. Lunch is done again. Ayan na po. Ayan, kain po tayo. Ito na po ang ating ulam for today. Replay. Yan. Ito po yung pili na natira. Kain po tayo. Kain ng madami-dami. Sarap daw po ng torta. Masarap po yung torta, Daddy? Ayan. Ano?
Oh, may batang makulit. Babaan na muna, baba. Baba na. Parating nakatabi kay mama niya. Nakatabi sa mama niya. Tayo ulit ng hair mamaya, ano? Kain na tayo. Yan, si daddy pangalawang bulos na. Si mama po kasi kauupo lang. Ayan. Nag-ano po siya ng garlic eh. For this one siguro na kain po tayo. Yum yum. Adi sige, kunin mo na pang isa. Hatiin mo yan. Hindi na. Ha? Sinigang naman. Magsisinigang ka. Okay. Whatever you may be going through, no matter how alone you feel, you are not abandoned. Jesus is with you, and He wants to wrap His arms around you and offer you comfort and peace. Call out to Him, offer Him your suffering, and let Him turn your suffering into rejoicing. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell, and share. Maraming salamat po. To God be the glory.